others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. And He's
Good morning, Jesus! Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapatiran sa North, East, West, and South. Nong, bati po muna kayo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Lalo-lalo na yung ating regular na rito, kantiner. Ayan, dyan, ha? At yan, siya po ay laging nadirito at laging sumusubaybay sa ating GMJ. Amen. Okay, manalangin po muna tayo. Mapagpala, dakilang Diyos. Salamat po, Panginoon, na ikaw ang Diyos na lumalang sa aming lahat upang ikaw ay purihin, pasalamatan at ibalik lahat ang glory sa iyo. Ang iyong kaluwalhatian na hindi nagbabago kailanman. At araw-araw, meron kang sinasabi o inare-reveal sa aming lahat. Kaya sa umagang ito, sa tulong ng iyong banal na Espiritu, patnubayan mo kami, mangusap ka sa amin. Kami pong lahat ay makikinig sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. At narito po ang ating memory verse of the week. Psalm 89 verse 9. You rule the raging of the sea. When its waves rise, you still them. Sa Tagalog po, Pastor Fred. Upang iyong pinamumunuan ang pagngangalit ng dagat. Kapag tumataas ang mga alon nito, ang mga iyon ay pinatatahimik mo. Napakaganda. Amen. So siya yung ating proteksyon na hindi nagmawaliw at sa panahon ng pangangailangan, lagi siyang naroroon. Okay. Amen. Ayan. Bago po tayo magsimula sa ating lesson, ay may aawitin po muna tayo mga kapatid. Ano po, pakinggan nyo ito at Thank you, Lord. related po ito sa topic natin ngayon, itong awitin. Thank you, Lord. Sige, may kasama po akong aawit ngayon. Kadueto ko si Minister Sandy. Andy. Ayan, narito Andy po and Sandy. sila sa ating tabihan mga kapatid, si Minister Andy at si Sister Nilda. Thank you, Lord. Sige. Walang katulad ang pag-ibig mo. Walang katulad ang pag-ibig mo, Jesus. Walang katulad ang pag-ibig mo. Walang katulad ang pag-ibig mo. Siksik-liglig, umaapaw, ang sayo ay ibibigay. Kung anong itinanim, siya mo ring aanihin. Walang katulad ang pag-ibig mo. Walang katulad ang pag-ibig mo, Jesus. Walang katulad ang pag-ibig mo. Walang katulad ang pag-ibig mo. Ayan. Walang katulad. Sa worship song po Sa natin. worship song. may worship pa po. Sumamba tayo. Yeah. Walang katulad ang iyong pag-ibig na ipinunla sa puso ko. Walang katulad pag-ibig mo, Panginoon. Di nagmamaliw, di nagbabago, pag-ibig mo, Jesus. Walang katulad, pag-ibig mo, Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ayan. Walang katulad. Pag walang katulad, unique, no? Nong? Unique talaga. Oh, walang katulad, unique. Kakaiba. Kaibang- Nag-iisa. kakaiba. Katangi-tangi. Thank you, Lord. Ayan. Saka walang ano yun.
walang pagdududa yun. Oh, Wala. amen. Sige. Ayan, salamat po sa Panginoon mga kapatid. Ngayon po ay nasa ika-7 weeks na po tayo sa ating pag-aaral na series. Ano po? At for the last 6 weeks, we have discussed every Thursday the first part of the topics pertaining to the unique truth about God and the corresponding truth about ourselves. Tapos na po yung ating first part, ano po, kumbaga nasa second chapter na po tayo ngayong araw na ito. At nalaman natin, patuloy nating naintindihan ang pagka-unique ng ating Panginoon, kung ano siya, kung sino siya, ano ang kanyang mga kayang gawin. At nalaman din natin dito patuloy yung tungkol po sa atin bilang nilikha ng ating Panginoon. So, again, we would like to acknowledge that these lessons are from the book entitled Sons and Daughters by Revel. And the first part we have finished is, ito yon, God is holy, so I stand from the crowd because as a holy God, ito po yung 6 na natapos na natin. Una, God is perfect, so I am growing. Pangalawa, God is wise, so I am teachable. Pangatlo, God is unchanging, so I am consistent. God is one, so I am whole. God is sinless, so I am pure. At yung atin pong natalakay last week is God is truth, so I am free. Kaya this lesson also po taught us to be confident, as we grow in our relationship with our God daily, we now conform to His image and likeness, as the saying goes, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Kaya habang tayo po ay nagtatagal sa patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos, nakikilala natin siya at nakikilala rin natin ang ating pagkatao na bilang nilikha ng Diyos. So, habang tumatagal, hinuhubog tayo ng Panginoon, minomold tayo ng Panginoon hanggang sa dumating ang panahon na maging kahawig tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Actually, yun naman talaga ang goal ng Panginoon sa atin. His ultimate goal is in 2 Corinthians 5, Romans 8:29. Sabi po roon, sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya at ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak. Ayun ang sabi, to conform into the image of His Son, ang sabi po mga kapatid. So, patuloy po tayong hinuhubog ng Panginoon, ito na po ngayon yung second part, kumbaga ay yung second chapter na. At ang first lesson dito sa second part, mga kapatid, ay, so I am created. So I use my talent to reflect God's glory. Okay. Ang sabi. At yun naman po ay alam naman po natin yun. Kaya sa atin pong teksto na pag-aaralan ay matatagpuan po natin yan sa Isaiah 43 verse 7. So, God is created. I am creative. So, I use my talents to reflect God's glory. So, ang Panginoon po ay creative na Diyos. Kung ganon, I will use my talent to reflect God's glory. Ang kalwalhatian ng Diyos ay dapat makita sa iyo, sa akin, at sa ating lahat. Isaiah 43 verse 7 says, everyone who is called by my name, whom I have created for my glory, whom I formed and made. This is the message of the Lord. Manalangin po tayo. Mapagpala, Diyos Ama na hindi nagbabago at patuloy kaming tinutulungan
upang iyong hubugin, matransform in your own image and likeness. Mangusap ka sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Ang Isaiah 43 verse 1, ganito po ang sinasabi. We enjoy a special relationship with Him. And once again, pledge undying love, saying, I have redeemed you. You are mine. Inaligtas kita at ikaw, Minister Sandy, at ako ay kay Lord. Yan ang Amen. pagkakaligtas sa atin. Always reminding us that He is pure, that He is our Savior and our King. So tatlong bagay ang ninanais nating mauno at maintindihan sa pagpapatuloy na ating pag-aaral. Repeating, reminding, and recalling who He is and what He has done to us to reflect His glory. Pinaalalahanan, lagi na lamang dapat isa-isip at lagi na lamang inaalaala na ang tao ay nilalang ng Diyos to reflect His glory. Yan. Maliwanag na maliwanag. Amen. So my Father is a creative God, and I share in His creative work. Meron din tayong obligasyon. Kung papaano tayo binago ng Diyos in a unique way, ganun din natin gagawin sa ibang tao na nakakikilala sa Diyos at kung ano ang ginagawa ng Diyos sa akin, sa iyo, at sa kanila. Pangalawa, I was created for glory. A glory that mystifies the world's notion or grandeur. Ito po ay nagpapahibati ko ang mga kamanghamanghang ginawa ng Diyos. Kung tawagin ay karangyaan ang sinabi ng iba. Amen. Karangyaan. Pero yun yung kaluwalhatian, yung makita mo yung, wow! So yung Sino ang Diyos? yung word na ano po na creative. Ano yun? Ano po yung pagiging malikhain? Yun ba yung Tagalog noon? Malikhain. Malikhain. Ayan. Kaya niyan lumikha ng iba-ibang bagay, iba-ibang katangian, bawat nililikha niya. Ganun po yung creative. Ano si Lord? Napaka-creative talaga. Amen. So, kung yung kanya sinasabi, yung brilliance niya, yung kanyang kaniningan, is not used as a mechanism for self-promotion. Ayan. So yung atin pong brilliance, ano, Oo. yung ating husay, yung ating talino, binigay ni Lord yon para hindi for self-promotion. Hindi. Baka akala mo kaya tayo nag-aaral dito. Iba tayo, iba ako. Magaling ako. Parang ganun hindi po, ka, no? Hindi. Hindi para yun doon. Hindi yun. Rather, I live in awareness that I am a mirror reflecting the glory of God, of my Maker. Kailangan makita. Kamangha-mangha. Sino yun? Yan. Kamangha-mangha. Ang iyong gawa Yan. sa That buhay tayo, ko. ikaw, o kayong lahat na nanonood, we are created in the image and likeness of God, not for a self-promotion. Oh. Yan ang So sabi pinaka- po dyan, ano, that I am a mirror reflecting the glory of God, of my Maker. So Ayan. ibig sabihin, tayo po bilang mga nilalang ng Panginoon na binigyan ng iba't ibang talento, husay, skill, talent, and abilities, ay dapat sumasalamin o sinasalamin natin kung sino ang Panginoon Diyos na na nagbigay lumikha sa sa atin atin. ng Ayan. mga ganong bagay. Ayun. So, ibig sabihin, pag sabing sumasalamin tayo, ibig sabihin po, merong tinitingnan tayo
Parang Sige. sa salamin, di ba? Pag tumingin tayo sa salamin, yung may reflection. So, si Lord nagre-reflect sa kanyang nilikha. Amen. Amen. So, yung ating mga talento, yun yung na nakikita ng ibang tao. Kaiba tong taong ito. Kahit anong nangyayari sa buhay, nakangiti. Bakit? Kasi yung image and likeness of God, ano man ang mangyari sa buhay niya, doon sana. Joyful heart is a medicine. Ayan. Yun. So, unang-una, yung first lesson natin, una-una, God is diverse. So I am unique. Kakaiba eh. Ngayon yung Psalm 139 verse 14. I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, and that my soul knows very well. Tingnan mo nga yung word meaning ng diverse, Minister Sandy. Yung word meaning po ng diverse, kasi po, dito po makikita natin kasi yung diniscuss natin, ano po, yung first part kasi, we just, just what we did in our first part, we shall discuss naman in our second part, the unique truth about God, yung natatanging katangian, kakaibang katangian ng Panginoon, and the corresponding truth about ourselves naman, showing the creativeness of God and the talents we have to reflect God's glory. Yun pala po yun, mga kapatid, So, pag sinabi pong diverse, ito po yung word meaning ng diverse. Different, kakaiba. Ayan. Distinct. Ayan, distinct. Varied. Assorted. Pag sinabing assorted, yung halimbawa, tinapay, assorted bread. Ibig sabihin, iba-ibang klasing tinapay. Na nasa isang lalagyan. Opo. Ayan. Ayan. Pero bread din sila. Bread pa rin. Ayun, maliwanag. Magkakaiba lang. Merong matigas, may malambot, may matamis, may maalat-alat. Assorted. Di ho ba? So, parang sa basketball yan. Ano po yung sa basketball? Merong forward, merong guard, Yung place, may position. center, merong shooter, May referee. merong rebounder. Kanya-kanya. May referee din. Meron din referee, pero ang referee si Lord na. Tandaan natin. Okay, yung unique naman, kasi kanina diverse, iba-iba, assorted, miscellaneous, distinct, ayan, kakaiba. Yung unique naman po, rare, bihira, ayan, irreplaceable, kumbaga hindi pwedeng palitan, and then exceptional. Only one of its kind. Kumbaga talagang siya lang ang natatangi. Ayun. 1 in a million. Parang Alam mo, ganun. meron dyan sa basketball, ano mo kung tawagin? Ano po? Ewan ko sa iyo. Alam mo kung tawagin nun? Ano po? Lahat ng pwesto gusto niya eh. Meron ba nun? Meron. Pagkuha ng bola Oh. doon sa una. Pag-rebound niya, Dire-diretso hanggang siya rin ang susut magbababa. Oo, siya rin ang siya rin ang oo. point guard. Oo. Rebounder na, point Yeah, guard yeah. pa. Hindi niya alam na tayong lahat teamwork lang. Oh. Teamwork. Na ang ibig sabihin, there will be harmony doon sa nilalaro nila. Mukha roon sa 133, di ba napupunta? Behold how good and pleasant it is for brethren to dwell together in harmony and in unity. Di ba ba? Sa music ministry. Kapag nagpa-practice pa lang, iba-iba ng tone ang nagkikreate noise. Pero kapag nasa performance na, yung kanilang kaibahan, nagbi-blend. Hindi na noise, kung hindi music
ang ipinoproduce nila. That is where the blessings come from. Ayun. Yan, Amen. maliwanag. So, sabi nga po dito, in any team sport like soccer, halimbawa, or basketball, the best team are not necessarily with the best player. It is the one with the players who work together the best. Ang sabi nga, no, the players must be good on their own. But individual skill is not enough. Teams that figure out how to leverage its players' unique contributions towards a common goal are stronger than the sum of their parts. They are better together. Meaning, teamwork is best. Oo nga naman yung kinukwento nyo nung sa isang kupunan o team, ano, iba-iba ang kanilang role na ginagampanan. Gaya ng sinabi nyo po, may point guard. Siya yung nagdadala ng bola. Okay? Tapos merong rebounder. Ayan. Saka pinapasan niya. Opo, merong shooter. Okay? Merong tinatawag na low post player. So, iba-iba ang ginagampanan. Yung sinasabi niyo po kanina na siya na yung shooter, siya pa yung rebounder, siya pa yung point guard, hindi ho mananalo yun. Eh kung halimbawa, babantayan siya ng 3, hindi na siya makakagalaw nun pag nag-iisa siya. Matsagwang tawagin sa Tagalog yun. Opo. Oo, yun yung may term dyan na ginagamit eh. Kapag kayong ayaw mamasa at siya lang nang siya, ang buhaya yata ang tawag doon eh. No? Parang. Ganun nga. Okay, pero kakaiba po mga kapatid ang nasa ganitong gawain at saka ang pagkakalikha sa atin ng ating Panginoon. Okay? Maaring may mga kapatid tayo na pag tiningnan natin sa standard ng mundo, parang konti lang naman yung kakayanan. Parang ganun po Gusto niya lang sa bida. Tapos, meron naman na talagang pang frontliner. Siya yung laging nasa harapan. Pero, hindi nangangahulugan na kung wala na yung mga gumagawa ng menial task, magiging matagumpay. Katulad sa mga prayer meeting, di po ba? Nandyan yung nag-share ng Word of God. Pero, kung wala naman halimbawang magpiprepare ng mga bangko, para pag tinignan natin, maliit lang na bagay. Huwag na tayong lumayo ngayon. Di ba? Kung wala si Brother Louis sa ngayon, hindi tayo madidinig sa hindi tayo siya po ang nagbibigay ng mic sa amin. Si Brother Louis. Siya yung nag-ooperate ng technical sound natin, mga kapatid. Pag tinignan natin, hindi nyo naman po siya nakikita dito, di ba? Sa camera. Pero behind the scene, malaki po ang part na kanyang ginagampanan. Glory to God. At yun ay ginagamit niya, hindi para sabihin, ang galing pala ni Brother Louie magbigay ng mic. Ang linaw-linaw. Di ba? For God's glory yun. Si Sister Jam naman, siya yung mga ang tawag dyan, director. Director ba tawag dyan? Siya yung nagpa-flash ng mga, memory verse of the week, yung mga may birthday. Kaya tayo nakikita ngayon, mga kapatid. Kasi kung wala siya, itim lang yan. Kung wala si Brother Louie, walang sound. Gusto niyong manood ng wala ng picture, wala pang sound? Tanggalin natin yung dalawa. Ang hirap kaya nun. Wala ng picture, wala pang sound. Tapos usap tayo ng usap dito, wala naman palang di ba? So, yan po ay halimbawa lang po, mga kapatid, kung gaano kahalaga yung pagkakaloob sa atin ng Panginoon na bawat isang binigyan ng iba't ibang unique na kaloob, mga kapatid. Di ba? Para sa kaluwalhatian ng Diyos at magamit hindi para for our own or self-glory. Yan. Nong, meron pa po ba dyan? We have different gifts. Taste, philosophies, priorities, fears, hopes, dreams, abilities, and so much more. The possibilities and combinations are as endless as they are beautiful. Yun, doon yung gumaganda pala nung Ayan, dahil doon.
sa working together. Ayun. Kaya po, what does this have to do with you? Ang sabi, ano po. So first, we should embrace the truth that diversity brings strength. Na yung pagkakaiba-iba po natin, ano po, na tinawag ng Panginoon at binigyan niya ng iba't ibang kakayanan. We should embrace the truth that diversity brings strength. Dahil po ginagamit natin ito sa ating iba't iba na kakayanan, ito'y mas lalo tayong kumbaga lumalakas. We value. Ayan, mas lumalakas tayo at mas nagiging productive and effective. Yan, naalala ko tuloy yung di po ba, yung walis. Kapag isang tingting lang, yung walis tingting, pag nag-iisang walis tingting ang ginamit mo at ikaw ay may lilinisin o wawalisin, isang tingting lang ang gamitin mo, kapatid. Nako, ang gumagamit ng isang pirasong tingting lang, alam nyo kung anong tawag sa trabaho na yon? Arawan. Ang tagal, ang bagal maka-accomplish. Okay, pero kapag sama-sama, ayan, katulad po natin, sama-sama tayo na ginagamit ang ating kakayanan na bigay ng Diyos, mas nagiging productive and effective at nagiging mas malakas. Parang yung team ng basketball, pagka ginampanan ng point guard yung kanyang tungkulin, ginampanan ng shooter yung kanyang tungkulin o posisyon o talent, mas malakas yung team na yon, mga kapatid. So, that means valuing the differences in other person rather than criticizing them, rejecting them, mocking them, or trying to get them to change to be like you. Ayan. Kaya dapat po ma-appreciate po natin yung at pahalagahan ang bawat natatanging kaloob ng bawat tao. Hanggat maaari, wag po nating pipintasan. Wag nating i-criticize, mga kapatid, kasi mahalaga siya sa katawan at bahagi ng katawan ni Kristo. So, ano po natin, appreciate natin, mga kapatid. So, the diversity of humanity is a direct reflection of the diversity of God. Ganyan lumikha ang Panginoon sa pagkakalikha niya sa atin. Talagang napaka-creative niya, no? Talagang napaka-unique niya. After all, God is infinitely creative, which means that as long as we love with love toward God and other people, there is no right or wrong way to be human. Hanggat tayo po ay nagmamahal sa Panginoon, nagmamahal sa isa't isa, okay, mas lumalakas po tayo, mga kapatid, at hindi natin nasasabing, wala namang kwenta yung kanyang ginawa. Hindi ho masasabi ng isang tao yung kapag nangingibabaw sa kanya ang pag-ibig ng Panginoon. So we have different gifts, taste, philosophies, priorities, fears, hopes, dreams, abilities, and so much more. The possibilities and combination are as endless as they are beautiful. Ayan. Beauty in diversity. Okay? Unity in diversity of gifts. May nagbiro nga nung narinig ko. Joke lang po ito, mga kapatid. Sabi niyang ganon, kayong mga magaganda, sabi niyang ganon, magpasalamat kayo sa aming mga pangit. Sabi niyang ganon. Sino yung pangit na yun? Hindi, ano lang po yung joke, narinig ko lang. Sige. Kasi kung wala kami, hindi kayo maganda. Kasi nga naman, pare-pareho sila. Paano mo ma-identify yung hindi maganda at maganda? No? Pero yun po, joke lang. Pero it makes sense, na kaya tayo nilikha ng Panginoon na iba't ibang kaloob, iba't ibang kakayanan. Dahil po, unique ang Panginoon. Creative siya at alam niya na mas gumaganda ang isang bagay kapag kasama-sama na pinagsama ang bawat kakayanan. At bukod doon, walang makapagyayabang na, nanalo kami kasi gawa ko. Magaling ako. Walang makapaggaganon, di po ba? Minister Sunday kasi sabi ni Lord,
You are the potter, Ayan. I am the clay. Yun. Make me and and mold mold me. me. This is what I pray. Yan. Si Lord ang nagmumold. Ang Panginoon ang naghuhubog sa atin. Ayon sa gusto niya kung anong uri ng hubog ang gagawin niya po sa atin. Para ba namin, Mm. this is my gift syndrome. Ako Oh. yun. Para ba namin, ng doktor, ang sakit mo, sipon. Tsaka ganito. Ang gusto mo, hindi, cancer. Yun ang gusto mo. Kaya kung ano yung sabihin ni Lord sa atin. Kaya in the book of Revelation, John saw a vision which shows that heaven is a diverse place. Yan. So don't we think the world should also be one like it? Tingnan mo nga sa Revelation 7:9. Sabi po dito sa Revelation 7:9, New King James Version po to, no? After these things, I looked, and behold, a great multitude which no one could number, all of nations, tribes, peoples, and tongues, standing before the throne and before the Lamb, clothed with white robes, with palm branches in their hands. Ang sabi po diyan, yung pinaka keyword po diyan, yung yung a great multitude which no one could number. Yung napakaraming taong iba-iba, iba-ibang nation, sabing ganoon. Sa Tagalog po, no, Okay. kita nyo? Pagkatapos nito'y nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa iba't ibang bansa, lipi, bayan, at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit na puti at may hawak na mga palaspas. This means mirroring the beauty of heaven. It starts with opening up our world rather than surrounding ourselves with people like us. We need to diversify. We need to seek out, listen, learn from, and celebrate people which are different. Ayun, di ho ba? Kaya makikita po natin dyan ang pagiging creative ng Panginoon at ang kahalagahan ng uniqueness ng pagkaka-create niya po sa bawat isa sa atin. Dahil dito ipinahayag at nakita ni St. John sa Revelation, yung iba-ibang tao, iba-ibang lipi, okay? Iba-ibang lahi, okay? Iba-ibang kakayanan. Sabi, we need to diversify. Ang sabi, we need to seek out. Kailangan po natin ang ating kapwa. Di ho ba? Tapos, listen to. Hindi lang puro tayo yung nagsasalita nga rin naman. Ano po? Dapat nakikinig din po tayo doon sa ibinabahagi, itinuturo ng ating kapwa kasi may matutunan at may matututunan po tayo. Gaano man kasimple yung sinasabi po ng isang tao. Katunayan, kahit nga langgam di ba? Sabi ni Lord, look at the ants. Biro mo, pati langgam, ginagamit ni Lord. Di much more, yung ating kapwa na tinawag ng Panginoon at binigyan ng natatanging kaloob. Di ho ba? So, nakikitin natin dyan. Learn from. May matututunan at matututunan tayo sa ating kapwa. And celebrate people who are different. Ayan, dapat din po pala naghagalak tayo doon sa mga kasamahan natin na may iba't ibang kaloob na appreciate natin yung iba na mga kasama natin, yung ating kapwa. Kasi napakasarap nga naman nun, kapag we appreciate one another, we accept one another. Okay? Pray for one another. Ayan, yung mga one another ni Lord. So yung una, that gives strength. Yung uniqueness, that gives strength. And as we appreciate their strength,
lumalakas ka. Pangalawa, the second is this, lean into the fact that you have a specific important contribution to make along with every human on earth. Ayun. So yung una, nagbibigay kalakasan sa atin. Okay. Pangalawa, ito yung contribution natin to make a long way with every human on earth. Ito yung contribution natin sa lahat ng nakikita mong tao. Ito yung created in the image and likeness of God. Ito yung contribution natin doon sa lahat ng nilikha ng Diyos. But in order to make such contribution, you have to be comfortable in your own skin. Oo nga naman. Ayan, Kasi oo. minsan, dapat, not minsan, napakahalaga na matutunan nating pahalagahan yung pagkakatawag sa atin ng Diyos, yung pagkakalikha sa atin ng Diyos, natanggapin po natin. Ano po? At dahil, bakit kanyo? Dahil meron tayong gagampanan na ipagagawa ng Panginoon, na contribution po natin. But in order nga to make such contribution, you have to be comfortable in your own skin. Minsan kasi po, pagkahalimbawa nakita ng mga tao, wag po dapat na ganitong maging attitude natin, na pag nakita natin na yung mga tao halimbawa ay nag-i-English, sasabihin natin, hindi ako bagay dyan kasi hindi naman ako marunong mag-English. Tapos pag nakita na halimbawa na puro sila may sasakyan, hindi ako bagay dyan kasi wala akong sasakyan. Yeah. O wag po dapat humantong sa You ganon, mga kapatid. undermine yourself. Yan, wag nating mamaliitin ang pagkakatawag at pagkakalikha sa atin ng Panginoon. Merong kang gagampanang unique, mahalaga sa gawain ng Panginoon to propagate and to palawakin ang God's kingdom dito sa lupa. Kaya wag po tayong sasabihin nating naku, hindi ako bagay diyan kasi ang gaganda ng kutis nila. Oo, ang kutis ko, 'di ba? Kutis. Pero tingnan mo pag bagong gising. Bagong gising. Pag bagong gising. Ayun, makikita mo kung sino Walang yung tao. makeup 'yung pag babae. Uy, walang kilay. Walang Pero pag nakita ko, sobrang naman ang ganda-ganda mo. Pero pag nagising, wala pa ng kilay yung tao. Oh. Ayan, oh. So, too often we spend a lot of time and energy trying to be like other people in order to fit in. Iyon ang sabi. Opo. Gagaya ako. Do not underestimate ourselves, yung pagkakatawag sa atin ng Diyos. Gusto mo, para ma-fit in ka sa ganitong alam, ganda ng damit nila. Mangungutang ka ngayon. Ayun, Pagdating makita nito, iba na naman, mas maganda sa iyo. Yung, alin po, yung suot. Pagka tumitingin doon, nako Huwag opo, kapatid. hindi tayo magiging effective doon sa ating kakayanan na binigay ng ating Panginoon. May narinig nga po akong isang pagtuturo, ang sabi niyang ganoon, wag daw nating tingnan ang ating kahalagahan sa pamamagitan ng kung magkano ang halaga ng iyong sinusuot, Ayan. kung magkano ang halaga ng iyong sinasakyan, at kung magkano ang halaga ng iyong mga palamuti sa katawan. Kung hindi, tingnan natin ang ating sarili na mahalaga dahil sa unang-una, tinawag tayo ni Lord, nilikha tayo ng Panginoon. Yun ang isa sa dapat maging mahalaga sa atin. So yung we should value ourselves not by the dress we wear, not by the car we drive, not by the jewelry we put on our body, okay? Hindi yon, but by the content of our character na tinawag tayo ni Lord, binigyan ng kaloob, patuloy na binabago, ang sabi po. Transform na, ha? Transform. Ayan. Amen. Ngayon ganito,
madalas ang gusto natin kung sino ang modelo natin. Malima, gusto mo, si ano ka, yung napakagandang artista. Sino po? Si Tom Cruise? Si Richard Gomez? Laging gusto Richard Gere? mo. Si Richard Gere, alam niyo yung buhok doon, maputi. Oo. Puro puti ang buhok doon. Parang Huwag kang- ganyan. Huwag kang mag-alaala. Papipintahan ko yung ano ko. Okay, sige. Kasi ang gusto nating modelo para tanggapin ka ng tao, yung mga kamukha nila. Pag hindi nila kamukha, ayaw tanggapin. Kaya yung mga tao naman, yung gusto mo, uniqueness ng tao, gayahin mo. Kung papaano tayo, ikaw o ako, nilalang ng Diyos, that's it. Yun ang pinakamahalaga. Amen. Hindi yung gusto ko maging ganito, gusto ko maging ganito. Hindi. Kung ano ka nilalang ng Diyos, meron ka kasi special duty sa Panginoon. The uniqueness of how God created you, yun ang pinakamaganda riyan. Yan. Yan, ha? Why not become the best version of you? Instead of wasting time to improve yourself to fit in. Ayun. Oo nga naman. Meron ano tao, po. parang bang ito yung ganito. Kung baga sinabi po rito, bakit hindi ka maging kung ano yung best version ng iyong sarili na dati marireklamuhin. O yung best version, contented. O, di Be ba? content with what you have. Ba, nakakita ka na, gandang, daming, gusto mo marami ka rin gano'n, kaya nagsusumikap ka, Ah. ewan ko, maraming gano'n. Oo, mapapagod kayo Oo, nun. mapapagod ka, wala kang ginawa kundi, kung ano yung nasa kanya, yung dang gusto mo, mainggitin. Oo. Pero Kung ano ang ba nilalang ka ng Diyos? Opo. Be contented with what you have. Mm. Ang kayamanan ng Diyos, hindi yung napakarangalang. Be contented. Anong binigay sa inyo ng Diyos ngayong araw na to? Contented ka. Thank you, Lord. Lord ko konti kasi kailangan ko. Hindi mo kailangan niya kasi binigay ng Diyos sa iyo ngayon. Huwag mong tingnan ng ibang tao. Amen. You are unique and you are different from other people. Kaya minsan nagkakaaway-away. Meron din namang iba nang iinggit. Nang iinggit? Nang iinggit. Naiinggit o nang iinggit? Nang iinggit. Nang iinggit. Siya ang pinakasikat, siya ang pinakamagandang niya. Oh. Yun namang ibang tao, naiinggit. Naiinggit. Kailangan to. Huwag kang mainggit. Halimbawa, may bago akong damit. Gusto mo. Ay, bago yan, ha? Mahal yan. Magkano? Magkano? Ganito. No. Ang hindi naiinggit, sasabihin niya rin, maganda rin to. Saan galing yan? Sa abroad. Saan? Sa UK. Ganon. Sa UK. 2 beses ako nagpunta sa UK. Oh. Doon sa ano, alam mo kung saan yung Saan dalawang po? UK? Saan po? Okay. Kaya nga po, UK. Huwag kang mainggit. Unique tayo lahat. Kung Amen. sinabi ni Lord sa iyong, okay ka, Mm. huwag mo naman pagbalaki. O huwag kang mainggit. Okay ka lang. Because something good is happening to you dahil meron kang gagawin sa mundo. Amen. Kung binigyan siya ng ganong pagpapala, gagamitin niya yan Amen. para sa ikaduluwalhati ng Panginoon. Kung ikaw ay binigyan ng maraming ganito, maraming pera, maraming sa ikaluluwalhati ng Panginoon, kung marami talaga magbigay ka. Amen. Yan, Sa bagay nung pinakamaganda. sa pagtiningnan po natin ng sa God's perspective, halimbawa, yung isang tao ay hindi siya nakatira sa halimbawa sa exclusive subdivision. Halimbawa, tapos yung isang tao nakatira naman sa exclusive subdivision. So yung nasa exclusive subdivision, may kakayanan siyang abutin yung nasa mga exclusive subdivision para malapit kay Lord. Yun naman nasa halimbawang ordinary subdivision, meron naman siyang kakayanan na pwede siyang gamitin ni Lord para maabot naman yung mga tao na nasa ganong lugar na ordinary subdivision, di ho ba?
So may ginagampanan na hindi magagawa nung isa, pero magagawa nung isa. Sabi nga nung isang senador, hindi ko na po babanggitin ang pangalan, baka sabihin nangangampan niya pa ako eh. Sabi niya ganon, ako rin naman ay may kakayanan. May kaya rin naman akong gawin na hindi rin nalang kayang gawin. Meron na rin naman silang kayang gawin na hindi ko rin kayang gawin. Parang kulang na lang sinabi niyang, quits lang. Quiz lang. Parang nung Parang birthday birthday ko. mo. Ayan. Paano yan, nung birthday ko, di binati niya pa ako. Magbe-birthday rin si Pastor Fred sa 30, September 30. Opo. Binati ko rin siya. Binati niya ako, happy birthday! Sabi ko sa kanya, happy birthday din. Sabi niya, quits na tayo. Sinimulan ko, tatapusin niya. Amen. Meron ang tanong. Ayan, eto po, sige. Why not become the best version of you instead of wasting time to improve yourself to fit in? Hirap niyang ganyan, no? Nakakapagod yan. Yung parang pinipilit mong maging para umangkop sa kanila, para bumagay doon sa kanila. No? Mahirap yun. Yung tatapatan mo, yung kanilang isinusuot, tatapatan mo yung kanilang, halimbawa, alahas, tatapatan nyo yung kanyang mga hairdo na iba-iba, tatapatan mo yung kanyang sasakyan. Nako, ang hirap ng buhay ng ganon, di po ba? So, mas maganda, yun nga, ang sabi, wag na nating pag-aksayahan ng panahon yung mga ganong bagay sa buhay natin. Isipin natin na tayo'y tinawag ni Lord, nilikha tayo ng Panginoon, binigyan ng natatanging, unique na kaloob, talento o kakayanan dahil meron tayong gagampanang bahagi sa layunin o purpose ng ating Panginoon. The world needs the real you, not the fake you. Opo, yan. Ang ibig ni Lord, kung ano tayo, na tinawag ni Lord, at lalapit tayo sa Kanya, kung ano talaga tayo, hindi yung mapagkunwari. Di po ba? Mahirap yun, no? Sabi nga nung kanta nung sinauna, pinsan ni Brother Michael, ang kumanta nito, Brother Cecilio, Mother Michael Cecilio, sabi nga, balat kayo pala ang buhay sa mundo. Yun. Hindi po tayo doon sa fake o balat kayo. Kung sino tayo na tinawag ni Lord, masayahin, di ba? Alam mo, nadinig ko yan. Apo. Bago siya umawit, o bago siya i-introduce sa public, alam mo sinasabi? Siya ay anak ni ganon. Yung kanyang identity, nawawala. Yung identity ng ibang tao, binibigay sa kanya. Wala siyang sariling identity. Yung uniqueness of how God has created you. Amen. So, sabi nga ng Biblia, we are called by our name. Nung tinawag tayo ni Lord, hindi sinabi niyang, hoy! Halika rito. Hindi. By name. Hindi sunod-sutan. Hindi rin sinutsutan. Hoy! Halika rito. Hindi rin po. Tinawag tayo ni Lord kasi kilala niya tayo, alam niya ang ating kakayanan, alam niya ang ating kahinaan, at alam niya rin yung ating gagampanan. Meron pang isang kanta dyan. Pango ang ilong mo. May kanta dyan. Ano? Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano, huwag kang mahihiya, Pagkat ang kung ang ilong mo ay pango. hindi masyadong matangos. Ayan. Oo, huwag daw mahihiya. Kasi Pilipino ka nga naman eh. Ay, ba't Diba? pagpipilitan mo? Oo. Kaya, Pilipino. hindi ka namang maintindihan nun. Yeah. Kaya meron nang tuturo sa atin na nag-i-interpret. Iba ka. You are unique. Iisa ka sa nilalang ng Panginoon sa mundong ito. Iisa ang iyong thumb mark. Wala kang katulad. Tama. Ayan. Opo. Agree ako dyan, mga kapatid. Napaka-unique talaga ng bawat isa sa atin. Imagine, sa bilyong-bilyong tao sa buong mundo, Walang ni isa,
walang magkatulad na fingerprints. Yeah. Kahit po ang kambal, hindi magkatulad ang fingerprints. Tama ba, Brother Louie? Si Brother Louie kasi may kakambal yan, si Brother Gary. Hindi daw magkatulad, mga kapatid. Doon na lamang pinapakita ng Panginoon ang kanyang pagka-creative, ang pagka-unique ng bawat isa sa atin. So nag-iisa ka sa mundong ito. One of a kind. Kaya naka-stand up ka. Kasi si I am the only Pastor Fred in the world. Iyon, ang sabi. You Hindi mo are pinagmamalaki. Ang sinasabi mo, ang katotohanan. na To accept and believe that your family, your church, your love, your friends are all better off because you are there. Amen. Dahil natong ka. Ayun. So, talagang totoo naman po yun eh. God designed the real you. Kung ano po ang nakikita nyo sa akin, halimbawa, hindi ako masyadong matangkad. Ano pa ba? Hindi masyadong matangos ang ilong ko. Ayan. Pero dinisign yun ni Lord kasi sabi sa Bible, you are fearfully and wonderfully made by God. Sa Psalm 139 po yan. He did an awesome job. Talagang napakagaling at napakaganda. Awesome ang pagkakalikha ni Lord. Opo. So, di ba? Baka gusto mo Break muna. iba-iba yung happy birthday doon. Okay, sige. Dahil sa may mga nagdaraos po ng kaarawan ngayon, ito po yung mga taong fearfully and wonderfully made. Kaya nagdaraos sila ng kaarawan ngayon. Ako rin maraming ka-birthday. Marami rin akong kapangalan, ka-apelyido. Pero unique pa rin kayo. Alam Hindi mo, kayo pareho ng fingerprint. Hindi. Di ba? Hindi talaga. Sige. Okay. Happy birthday po mga kapatid. Kay kapatid na Brother Bong Banwa, ang ating kamanggagawa. Hallelujah. Sister Isabel Canindo. Sister Camille Nokum. Happy birthday. Enjoy your day. Brother Bong, pasok. Happy birthday uli, mga kapatid, and enjoy your day. Okay, Amen. Okay, sige. Meron dalawang katotohanan. Apo. Dalawa. That diversity brings strength. Ayan, yung ating diniscuss po kanina. Pangalawa, that you have a part to play as we are connected. Amen. Meron kang part na gagawin. Hindi ka na doon, hindi ka create ni Lord. Kung hindi ka unique at pakikinabangan ka ng ibang tao. Amen. Parang ano po pala yun, yung kasi medyo nakakaintindi po ako ng motorsiklo. Sa motorsiklo, yung makina noon, alam niyo ho ba, pag may kulang lang na kahit na maliit na pyesa, halimbawa, washer. Washer. Dinisassemble, tapos ginawa, tapos inassemble uli. Tapos yung mekaniko, paglingon, bakit may sobrang washer? Saan galing to? Alam nyo po, pagka ganon, washer lang po yun ha, hindi nagiging maganda ang performance ng makina, ng motor. Washer lang yun, napakaliit na bagay. Di lalo na po tayo, mga kapatid, na tinawag ng Panginoon, we have a role to play. Kaya tayo tinawag ng Panginoon. So,
there are two sides of the coin, di ba? Kaya ang diversity matters po yan. So you matters. Bawat isa po sa atin mahalaga sa mata ng Panginoon. You matter, so diversity matters. Ang pagkakaiba-iba, mahalaga. Kaya ikaw din po, tayo rin, bawat isa ay mahalaga. Ano po ang sabi sa Romans 12 dyan? 3 to 8? Romans 12, verse 3. Ako muna. For by grace given me, I say to every one of you, do not think yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, accordance with the faith that God has distributed to each and every one of us. Baba mo yung sarili mo. Opo, kasi si Lord din ang may bigay nung kung anong meron tayo. Oh, that's the verse 4. So, for just as each of us has one body with many members, all these members do not all have the same function. So in Christ, we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. Bawat isa talaga, mahalaga po sa atin, di ba? Parang katawan yan, may tenga, may buhok, may mata, may ilong, di ba? Oh, mahalaga po ang bawat bahagi niyan. May ngipin, alam niyo po ba, pag walang ngipin, ang hirap kumain. Di ba? Pagka mahina ang tenga, ang hirap din. Hindi mo naman pwede sabing, sabi mo, hindi kita maamoy. Dapat hindi kita marinig. Mahalaga ang bawat isa po sa atin na tinawag ni Lord. Kung ano yung ibinigay sa iyo ng Panginoon, pasalamat ka. Amen. Baka gusto mo ikaw ang ganito. Hindi. Ano bang ibinigay sa iyo ng Panginoon? So, Romans 12, verses 6 to 8. We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. So ang lahat na ibinigay sa ating kaloob ng Panginoon in a body, family, office, church, tayo ay binigyan ng mga kaloob, iba-ibang kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos to encourage people. Saan mo gagamitin yan? Sa sarili? Hindi. Sa kapakanan ng ibang tao. So, let others be different and be different yourselves. Ang buhay ng tao can create the Lord to be used. That's why we are diverse in different gifts that God has given us. Kaya sinasabi dito, if it is prophesying, prophesy. If it is serving, you serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently.
if it is to show mercy, do it cheerfully. Ito ang uniqueness natin na sinasabi ng Panginoon sa atin. You are uniquely created by God upang makita ang kaluwalhatian niya ng pagkakalalang sa atin lahat to give glory to His name. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Salamat po mga kapatid at sa ating Panalangin po. pamwakas na panalangin. Sige, Pastor Fred. Mapagpala naming Ama, Diyos naming makapangyarihan. Salamat po sa mga salitang ito. Now we realize na pinauunawa mo sa amin. Iba yung pagkalalang mo sa amin. Ang pagkakalalang mo sa amin upang maluwalhati ang iyong pangalan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen at Amen. Ayan. Announcement po mga kapatid, ang Comfy Family Affair natin, yung 44th year anniversary and the early Christmas fellowship is on November 29 and 30, 2025 at the Hotel Supreme Mall and Event Center sa Baguio po. Yung atin pong pinaka-team is Psalm 16 verse 11, In Your Presence, Lord. Ang accommodation po, yung single room, isang tao lang po yon, 4-2. Yung twin room, 2 persons is 3-8 per head. And then yung triple room, 3 person po, syempre, 3-5 per head. And quadruple room, of course, 4 persons, 2-9 per head. Inclusion po yan is yung day 1, lunch, tapos afternoon snack, and then dinner. And then kinabukasan, day 2, which Sunday, breakfast and morning snack. Ang 6 years old po pababa, wala pong bayad, pero syempre wala rin pong bed, tabi nyo na lang, at wala ring food. Siguro subuan nyo rin. Okay, things to bring. Huwag nyo pong kalilimutan yung inyong cocktail dress at saka yung sa boys is yung suit. And then meron po tayong exchange gift. Okay, magpa-reserve na po tayo mga kapatid with down payment para din po sa arrangement. Ito ng ating mga papa-reserve na kwarto. So for bus inquiry naman po, kindly contact Sister Josephine or Sister Tata Nokum. Ayan. God bless us po mga kapatid. At meron po tayong repeat new song of the week, Psalm 16, composed by Sister Connie Caudilla. God bless us all. I praise you, Lord, because you guide me, and in the night my conscience warns me. You, Lord, are all I have, and you give me all I need. My future is in your hands. I praise you, Lord, because you guide me, and in the night my conscience warns me. You, Lord, are all I have, and you give me all I need. My future is in your hands. You will show me the path that leads to life.
presence fills me with joy and brings me pleasure forever. I'm always aware of your presence, my Lord. You are near, and nothing can shake me. I praise you, Lord. I praise you, Lord. My protector, and my provider, All the good things I have come from you. How wonderful are your gifts to me. How good they are. You will show me the path that leads to life. Your presence fills me with joy and brings me pleasure forever. I am always aware of your presence, my Lord. You are near, nothing can shake me. Nothing can shake me. You will show me the path that leads to life. Your presence fills me with joy and brings me pleasure forever. I am always aware of your presence, my Lord. You are near, and nothing can shake me. And so I'm thankful and glad, and I feel completely Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. Second Timothy 2:2.